Good afternoon po. Ayan, batang-bata pa po ako. Start ako ng ministry. I'm Daniela Cruz, second daughter of Pastor James. Pangatlo sa magkakapatid. Ayun. Ayun, so graduate naman ng theology. Yes, I studied in the Bible school. Only because the Lord put it in my heart. Si Lord, binigyan niya ako ng desire para matuto. Binigyan niya ako ng desire para mag-aral. At hindi lahat ng tao, kabataan, may desire para mag-aral. Amen? Grabe naman. Uwi sila. Mga kabataan talaga. So, ngayong hapon po, panibagong topic ang pag-aaralan natin. So, on behalf of our head pastor, I'm here sitting in front of you. Meron tayong pag-aaralan. Isang bagay na kailangan maintindihan natin. Isang bagay na kailangan maunawaan hindi lang ng isipan, pero ng puso. Hindi ko napansin, mga irregular kasi kayo, kaya kayo ganyan, mga bumagsak, mga walang alam. Wala siyang alam. Hindi niya alam yung kwento namin mga irregular. Hindi ako naging irregular kasi bumagsak ako. Parang yung buong puso ko, hindi ko yun. Naging irregular ako kasi hindi ko nag-take ng summer classes. I-required pala. So, ayun. Sayang. Anyway, nag-inis talaga ako. Grabe siya! Sakit niya magsalita! Isang beses ka lang nagtanong, di mo kain ulit yung tanong mo, tapos makapanghusga ka dyan. Meron bang kata ako na ang dali sa kanilang manghusga. Bakit kaya? Napakadali sa kanilang mag-critic, mag-judge. Anong napapala natin doon? Pangalawa, easily offended or angered. Madaling ma-offend, madaling magalit. Sinabihan ka lang ng konti, ang sakit! Pinagsabihan ka, kinorek ka ng konti. Paggalit ka na, bakit? Ayaw tumanggap ng correction. Pero mga tao, may kilala ba kayong ganito? Yung madaling ma-offend, nasanggi mo lang ng gano'n, hindi mo naman sinasabi, tapos sangalan natin sa iyo. Mga tao madaling ma-offend. Uy, sino yun? Nakita ko yun ha? Ikaw ba yun? Mga tao madaling magalit. Kaya sila gano'n, kasi meron silang unforgiveness. Wala ka namang ginawang masama, pero makakasakit. Parang bang sinadya mong saktan siya, kasi ang bilis mong na-offend. And sometimes, tayo din, may mga ganun. Mabilis din tayo ma-offend. Mabilis din tayo magalit. Meron ng isang beses, ang dami kong kwento agad ah. Pangatlo ko na to, no? Ang dami kong kwento, pero meron isang beses na ma-offend talaga ako. Alam niyo, hindi siya malaking bagay, pero na-offend ako. Meron to yung isang member sa church. Kasi nag-aayos ako ng sobre sa church, sa may pintuan. Para lahat ng papasok, babatiin ko good morning, gano'n. Kasi kami nauuna eh. May isang sobre. Tapos malilate na yung muntik na ako magsabi ng pangalan. Pero, hindi ko sasabihin, ayun, malapit na magsimula yung service. Tapos, late ang mga person, late ang mga tao. Nag-aayos ako ng sobre, tapos, maya-maya, ay pumasok. Masok siya, gano'n, sabi ko, late ka. Gano'n lang ako, sabi ko, late ka. Sabi niya sa akin, oo nga eh. Sandali! Ay, by the way, hindi naman ako na-offend dahil lang sa ganun-ganun lang na sabi ko, oo nga eh. Pero, kasi, parang tinatrain ko yung tao na yun. Na-offend ako kasi feeling ko hindi na ako nirespeto. Gina-justify ko yung sarili kong naramdaman, no? Pero na-offend ako kasi feeling ko hindi ako nirespeto. Sino ba ako dito? Hindi ko naman itinatas na pastor na kasi ako ordained na ako. Hindi siya ganun. Pero kasi, ang sa akin, pag commitment kay Lord, dapat hindi ka na nilate. Lalo na kung meron kang responsibility sa church.
church. And meron siyang responsibility sa church that time. So, na-offend ako. Sabi ko, ano to, late na siya with that attitude. Tapos, ganito pa siya maglakad. 2 minutes na lang, mag-i-start na. Inis na inis ako. Alam nyo, at that time, hindi ako nakapag-worship. Hindi ako nakapag-worship. Paano papatawanan tong tao na to? Sobrang bitter ng puso ko. Kinimkim ko siya ng mga ilang araw. Sabi ko, Lord, ayoko dito. Kaya lang na-open talaga ako. Gugulo talaga naman. Alam mo yung mukha niya, poker face pa kasi siya. So, nakadagdag pa siya ng inis ko. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Na meron kang kinakausap, tapos inis na inis ka sa kanya, tapos naka-poker face lang siya. Nakakainis lalo. Pero, ayun, ganun ako. Ang bilis kong ma-offend. Yun pala kasi, merong unforgiveness. Hindi lang kayo, pero I'm also preaching this for myself. Nagkaroon din ako unforgiveness. Ang dali ko rin ma-offend. Pangatlo, difficult to trust people. Sino dito hirap magtiwala? Alam ko, marami tayo. Hindi, tapos na ako sa era na yun, pero alam ko maraming taong nahihirapan magtiwala. Nahihirapan sila magtiwala for a reason. Hindi siya basta-basta pinanganak ka, lumaki ka nang hindi ka marunong magtiwala. Hindi siya ganun. Everything has a root. Everything has a reason. Mga taong merong unforgiveness, hindi sila madali sa kanila na magtiwala. Kasi ayaw nila yung feeling na pag nagkamali, kailangan ko patawarin ko yan kasi nagtiwala rin naman ako sa kanya. Pag nagkamali, yung taong pinagkatiwalaan mo, ang hirap patawarin kasi pinagkatiwalaan mo. So it's difficult for the unforgiving people to trust. Next, offender can do no right. Ayan na, ito na. Yung isang tao na naka-offend sa'yo, isang beses lang yung nangyari, pero lahat na lang nakikita mo sa kanya, feeling mo lahat mali. Sino yun? Sino na naka 4 out of 4? Naka-check ng boxes na to. 3 out of 4. Offender can do no right. Isang beses lang yung nagkamali, pero buong buhay niya, hinusgahan mo na. Para bang kahit na anong gawin niya, mali na. It's because merong unforgiveness. Next, negative words and view of others. Negatibo na yung nakikita mo sa paligid mo. And mind you, pag sinabi natin negative words and view of others, hindi lang siya sa mga taong nakasakit sa'yo. Pati sa mga taong hindi ka naman inaano. Pero dahil nandun na siya sa heart mo, yung unforgiveness, kahit walang ginagawa sa'yo masama, kahit walang sinasabi sa'yo masama, negative na yung feeling mo atake mo. And again, alam ko, lahat tayo naging ganito. And if hanggang ngayon, ganito ka pa rin, kailangan mo mag-focus sa preaching na to. Kailangan natin lumaya. Next, and then yung isa pa, the need for people to side with you. Yung naka-offend sa'yo, gusto mo, negative na rin yung tingin sa kanya ng ibang tao. So, ito na nga, na-offend ka nga. Kwento mo nga kay friend. Yung friend kasi yung nangyari, chika-chika, gano'n. Hanggang sa itong si friend na to, panig na siya sa'yo. Hindi niya naman nakita kung anong nangyari, hindi niya naman narinig kung anong nangyari, pero dahil kinwentuhan mo siya tungkol sa negatibong nangyari, pangit na rin yung tingin niya doon. So, naghanap ka ng kakampi mo ngayon. Bakit? May unforgiveness. Ang may taong unforgiving, nandadamay. Nandadamay. Next is, last one, defensive. Hindi ako yan. Hindi para sa akin yung topic na yan. Marunong ako magpanawan. Defensive. Sino yung defensive na yon? Huwag mo na ituro yung katabi mo, di ba? Buti pa siya. Sabi, defensive ako ngayon. Pero dahil na umamin ka, di ka na defensive. So,
kamay. Defensive. Para sa inyo to. Next is, pag-usapan natin ang cause of unforgiveness. So, napakaraming symptoms ng unforgiveness. Hindi lang yung nakalista. Pero napakarami pa, mga bitter person. Ayan yung mga unforgiving people. Next is the cause. Anong dahilan bakit may mga tao na hindi nagpapatawad? Bakit may mga taong hirap magpatawad? Anong dahilan? So, first and last, pain. Nasaktan. Wala nang iba. Yun na. Bakit hindi mo siya mapatawad? Nasaktan kasi ako. At dahil nasaktan ka, ayaw mo mapatawad. One truth about life, listen to this. No one is exempted to pain. Walang exempted. Lahat ng tao makakaranas at makakaranas na masaktan. Lahat ng tao. It may be fair in degree, in kind, iba-iba man tayo na naging sitwasyon, pero ang sakit, nagiging parte talaga ng buhay natin. Kaya nga mayroong terminologies ng Christians na sinasabi, pagpapala o pagpapalo. Laging mayroong pain. Hindi siya, parte siya ng buhay. At itong pain na to, pwede siyang maging lesson. Or baka, yun na yung i-define mo sa buong buhay na may pain. Yun na, the end. Meron dalawang klase ng pain. Una, open pain. Pag sinabi natin open pain, ito yung nag-i-strike out. Yung alam mo, yung isang tao nasaktan pag bulyaw ng bulyaw, pag nasanggi mo ng isang beses, binubulyawan ka na. Hindi siya nasaktan physically, pero emotionally, meron siyang dalaga ng pain na onting sanggi mo lang, kahit hindi naman nasaktan, may galit na tinatago. May sama ng loob na tinatago. Yun pala, emotionally, nasaktan ka ng tao na yun. So, merong mga open pain. At pangalawa, merong mga hidden pain. Itong hidden pain, ito yung nagkakaroon ng kalyo sa puso mo. Tumitigas. Yun yung dahilan eh. Bakit may mga taong matigas ang puso? May pain. Hindi ginamot yung sakit. Anong nangyari? Tinago. Kaya hidden pain, tinago. Hindi, pinagpasensyahan ko na lang. Hindi ko na lang pinansin. Nasaktan ka, hindi ko na lang pinansin. Wala na kang magagawa, pero nasaktan ka. Hindi dahil shinrub off mo na, ibig sabihin wala na. Hindi dahil hindi mo na pinansin yung ginawa niyang offensive at masakit, ibig sabihin wala na. Kasi ang tao pag nasaktan, nasaktan. Kahit gano'n pa kalit yan. Iba nga ang papel. Naranasan niyo na ba yung nagdilipat kayo ng pages ng papel, tapos nasugatan kayo ng mismong paper? Ang sakit nun! Yun yung pinakamasakit. Nahiwa nga ako ng kutsilyo nung nakaraan eh. Pero mas masakit pa rin yung mahiwa ka ng papel. Kahit gano'n kalit. Pag may pain, aaray ka talaga. At pag hindi mo dinil ng maayos yung sakit na to, baka lumala. Baka ma-infect. Baka ma-amputate. Mga diabetic. So, merong pain. Ito yung dahilan. So, ano bang mga possible reasons bakit nasasaktan ng tao? Bullying. Na-betrayed. Galing sa broken family. Childhood experiences. Anong nangyari nung bata ka pa na nasaktan ka na hanggang ngayon hindi mo makalimutan? Hanggang ngayon hindi mo makalimutan. Meron at meron kang maiisip kahit isang pangyayari sa buhay mo na nung bata ka, nasaktan ka, dala-dala mo hanggang ngayon. Kasi hindi natin dinil yung pain. Hindi mo alam kung paano bata ka eh. Pero paglaki mo, kaya ka pala ganitong klase ng tao, kaya pala mainitin lagi yung ulo mo, mayroong dahilan, mayroong pinagmunan. So, anong possible reason? Rejection. Baka na-reject. Abandon. Ang daming pwedeng dahilan kung bakit nakakaranas ng pain ang isang tao. Sino dito yung na-reject na? Pwede bang taas ang kamay? Marami tayo. Sino dito yung na-abandon na? Sino
dito yung na-betray? Sino dito na yung taong pinagkatiwalaan mo nang sinungaling sa'yo? Marami tayo. Mind you, any kind of circumstances can cause you pain. Pero itong pain na to, mararanasan mo lang siya sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Mga taong pinagkatiwalaan mo talaga. Ang pinakamasakit, yung taong sa pinakamahal mo pa. Siya pa yung gumawa. Kapatid ko pa. Pamilya ko pa. Kaibigan ko pa. Magulang ko pa. Sila pa yung nakunang nanakit sa akin. Bakit? Childhood experiences. Na hanggang ngayon, as we grow up, dala natin. Kaya right now, if you remember something from your childhood, hawakan mo. Huwag mong kakalimutan yan. Mamaya, isa-isahin natin. Mag-release tayo ng bigat. Kasi mabigat yung hindi ka nagpapatawad. Kasi mabigat yung merong sakit sa puso mo. Hindi totoo na time heals all wounds. Hindi totoo na kayang gumaling ang pusong masugatan sa pagdaan ng panahon. And I know you agree. You will agree. Why? Kasi meron ng panahon na nasaktan ka. Lumipas na yung ilang taon, pero masakit pa rin. Because time cannot heal all wounds. Time cannot heal all wounds. Alam niyo po, isang kwento lang. Isa na naman, pang-apat ko na to, pero merong nangyari nung high school ako. Nung high school ako, top student ako. For some reason, hindi ko alam, hindi naman ako studious na person na aral, Pag gusto ko mag-aral ako. Pag ayaw ko mag-aral, mag-aral. Hindi ko ini-stress yung sarili ko about sa pag-aaral. I give myself a break. I give myself a time. There was a time na pagkatapos ng recognition, may mga classes pa kasi. So, pagkatapos ng recognition, naka-receive ako ng award, gano'n. Mayroong tumulak sa akin sa labas ng school. Sa may batuhan, meron kasing ginagawa sa tabi ng school. So, yung bato-bato na ginagamit para sa paggawa ng bahay, hindi gugunin yung kalalaki. Tinulak ako. Ang sakit. Physically, ang sakit. Pero alam niyo mas masakit, pag lingon ko, siya pala yung tinutulungan ko. Alam, bakit ako naiiyak? Siya yung tinutulungan ko. Pag wala siyang pagkain, lagi akong bumababa sa kantin para bumili ng pagkain para sa kanya. So, dalawang pagkain lagi yung binibili ko. Para sa akin, para sa kanya. At hindi ako nagdedesisyon na kung ano lang yung gusto kong pagkain niya or pagkain ko, yun na din yung kanya. Hindi ganun eh. Bago ako bumabang kantin, kakausapin ko siya, anong gusto mo? Bibili ako. Bababa ako kantin, bibili ako. Babalik ako sa kanya para bigyan siya. So, pag lingon kong gano'n, tatlo sila. Ano laban ko doon? Isa lang ako medyo mas malaki sila yung pangangatawan nila kaysa sa akin. Hindi agad ako nakatayo. Mag-isa ako nandun. Hindi agad ako nakatayo. Kami yung last class. So, wala nang ibang makakita. Kami kasi yung huling lumabas. Pagtayo ko, ginawa ko, alam nyo, pinagpag ko yung palda ko kasi nadumihan. Chinan ko yung tuhod ko kung kaya kong maglakad. Parehas may sugat. Pero nasa isip ko, wala naman akong choice kundi maglakad palabas. Ayun, tinatawag nila ako ng paulit-ulit, nagtatawanan sila. Hindi ko sila pinansin, hindi ako umiyak. Para sa akin, hindi nila deserve na sila iniyakan ko. Bakit? Dahil kaibigan ko sila, sinaktan nila ako, dapat ba iyakan ko? Nagmamatigas ako pero nasaktan ako. Alam nyo, years has gone by, college na ako ngayon. Last year, lumipat kami sa San Mateo Church. Sa San Mateo ako nag-aaral ng high school.
ilang taon na yung nakalipas? 7 years. Sabi ko, ayoko dito. Bakit dito yung church? Ayoko dito. Kasi, pag dito kasi, nag-i-street evangelism nga po kami. Baka meron akong makitang isa sa kanila. Ayoko silang makita. Wala akong gustong makita sa kanila. Kasi, hindi nag-heal ang wounds in time. Pag nasaktan ka, pag hindi mo dinil yung sakit na yan, kahit gano'n pa matagal ang lumipas, masakit pa rin. Ganun yung nangyari. At alam ko, meron din kayo walang klaseng kwento. Sabi ko nga, diba? Walang exempted sa pain. Iba-iba ng degree, iba-iba ng way, pero pare-parehas tayo nasasaktan nito. But one thing that we should know, we should forgive. Unforgiveness is a burden. Bigat siya. Hindi sa sakit natatapos yung lahat. Kasi yung sakit, yung pain, may kasunod yan. Anong kasunod ng pain? Una, nasaktan ka. Pangalawa, magiging bitter ka. Kaya pagkatapos nga nung araw, example ko na lang sa sarili ko pagkatapos nga nung araw na yun, ayoko na silang makausap. Gusto ko lang graduate agad. Yun din yung dahilan kung bakit nung pagka-graduate ko ng junior high school, nag-Manila ako, senior high school, para lang walang makitang kahit isa sa kanila. Pero na akong ka-bitter. Pangatlo, magagalit ka. Nasaktan, naging bitter, nagkaroon ng galit. Stages yan. Hindi lang yan natatapos sa masakit. Magagalit ka. At pang-apat, magkakaroon ka ng unforgiveness. Kasi ang galit hindi naman kasalanan. Tama po ba? Ang galit hindi naman masama. Normal na emotion yan. Katulad nung nasaktan ka. Pero anong ginawa mo nung nagalit ka? Yun ang magiging kasalanan. Pag hindi tama yung ginawa. Nagkakaroon ng unforgiving character ang isang tao dahil nasaktan. Ang unforgiveness ang may cause niyan, walang iba kundi sakit. Hindi lang sa taong nanakit sa'yo ka magkakaroon ng unforgiveness. Minsan, kahit hindi ka na nagbibigay ng allowance para magkamali yung ibang tao, na hindi ka naman inaanak, kasi ayaw mo nang masaktan. Nagiging defense mechanism mo na yung galit. So, next slide. Ito, dinagdag ko lang to. Isa siyang realization para sa akin. Hindi ko siya nakuha sa internet or anything. Pero, realization ko habang inaaral ko. Unresolved pain produces bitterness. Unresolved bitterness produces unforgiveness. Sabi ko nga kanina, stage siya. Sunod-sunod. At dito sa unforgiveness natatapos. Pero ngayon, hindi natin tatapusin sa unforgiveness. Ngayong hapon na to, huwag natin hahayaan na matatapos lang sa unforgiveness lahat. Bakit? Hindi mo deserve bitin yung burden na yan ng matagal na panahon. Hindi mo deserve magdapos sa kahapon. We deserve to be set free. We deserve healing. Amen? Amen. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Amen. Yung masaktan ka sa isang pangyayari o sitwasyon, hindi natin kontrolado yun. Pero yung bitterness, kaya natin kontrolado. Yung character ng unforgiving person, kaya natin ayusin. At yun ang ibibig natin ngayon. Huwag natin tapusin sa unforgiveness. So next, the cause of unforgiveness. This is why we need healing. Kasi ang daming dinadala ng unforgiveness simula nang nasaktan ka. Una, it disrupts your relationship with others. Nadadamage yung relationship yung dalawa, ng kaibigan mo. Nadadamage yung relationship mo with your parents. Nadadamage yung relationship mo with your siblings because of unforgiveness. Hindi mo mapatawad yung kinain niyo yung chocolate na tinago mo sa ref. Unforgiveness. Ang daming ganong scenario sa bahay. Nung bata kami, meron kami isa laging pinagbibintangan. Pero hindi ko alam hanggang ngayon kung siya ba talaga. Pero, nagre-react si Kuya.
siguro nito. Feeling ko hindi totoo. Yung iba kasi, pag Yakult, siya yung kumuha nun. So, pag chocolate, depende sa brand. Anyway, masisira yung relationship. Mga maliliit na bagay na nag-i-stir up trouble. Grabe! Anong klaseng kasalanan to? Ang daming ginagawa. Pangalawa, it's a burden that you carry. Ito na nga yung mabigat. Ang bigat, ano ba yun? Bakit hindi ba ako nagiging masaya? Bakit at some point, kahit gusto mong maging masaya, ang bigat-bigat pa rin? It's a burden that you carry and it's like a time bomb. Anytime sasabog kasi sobrang bigat. Kaya kailangan palayain natin yung sarili natin sa bigat na yun para hindi ka rin nakakapanakit ng ibang tao. Ang unforgiveness, hindi lang siya para sa iyo. Ang forgiveness para rin sa ibang tao. Na wala namang kamuwang-muwang kung bakit ka nasaktan tapos idadamay mo sila. So, nakakapanakit din tayo eh. At mas madaling makasakit ang isang tao kung hindi marunong magpatawad. Kasi siya mismo nasaktan. Madali lang sa kanyang manakit. So, it's a burden that you carry. Next, you're repeatedly in pain. Next pa. Sige, lahat mo. You're repeatedly in pain. Paulit-ulit ka na lang nasasaktan. Bakit paulit-ulit na lang? Hindi ka nga kasi nakaka-move on sa past. So, every time na naaalala mo, nasasaktan ka pa rin. Magtataka pa ba tayo kung ba tayo nasasaktan? Hindi na dapat tayo magtaka pag kinakwento mo, naiiyak ka, nasasaktan ka. Bakit? Baka kasi hindi ka pa nagpapatawad. Palagi ka na lang nasasaktan pag naaalala mo. Pag nakikita mo yung mukha niya, nasasaktan ka pa rin. Kasi hindi ka pa nagpapatawad. You are shackled by the past. Naka-chain. May restrictions. May tali. Na kahit gusto mong mag-move forward, hindi ka makapag-move forward. Kahit gusto mong mag-move on, hindi ka makapag-move on. Babalik at babalik ka pa rin doon. Kaya nga, di ba, mayroong mga tao na nasira yung relationship nila, tapos ayaw na nilang pumasok sa any relationship. Hindi nakapag-move forward. Hindi nakapag-move on. Bakit? Nakatali pa rin sa past. Kasi hindi nagpatawad. You are shackled by the past. You can't move forward. You are chained. May limit ka. Kaya may limit din yung chances na binibigay natin sa ibang tao. Naniniwala ako sa second chances, pero sa third hindi na. Sa fourth hindi na. Sa fifth hindi na. Hanggang pangalawa ka lang. Pag umulit ka pa, cut off ka na. Next, it takes away your peace and joy. Inaalis yung kapayapaan, inaalis yung kagalakan sa puso mo. Kasi in pain ka. Hindi mo kayang magpanggap na masaya ka kung nasasaktan ka. At some point, baka saglit lang, pero ganun pa rin, babalik ka pa rin dun sa ang sakit. Ang unforgiveness, inaalis niya yung possible na pwede kang sumay sa maliliit na bagay. Pero hindi mo magawa. Kasi may unforgiveness. It takes away your peace, kapayapaan. Yung pag nakita mo siya, talo ka agad. Pag nakita mo yung nakasakit sa'yo, iniiwasan mo agad. Hindi ka payapa. Yung ayaw mo mapag-usapan yung topic na kung saan related sa kung paano ka nasaktan, kasi hindi ka payapa. Ano pa? It weakens your ability to love. Dalawang commands ang binigay ni Jesus Christ nung nandito siya sa mundo. To love God, to love others. Paano ka magmamahal ng tama kung hindi ka nagpapatawad? Ang taong hindi nagpapatawad ay ang taong hindi marunong magmahal. Nagmahal, nasaktan, hindi nagpatawad. Questionable yung pagmamahal mo.
kasi hindi mo napatawad. Anong mas matimbang sa'yo? Yung relationship mo sa Kanya? Yung pagmamahal na meron ka? Yung bond yung dalawa? O yung isang beses ka lang nasaktan? Over sa napakaraming taon na pagsasama niyo na okay naman kayo, masaya naman kayo. Unforgiveness can weaken our ability to love. Nagiging questionable kung loving person ka ba kapag hindi ka na marunong magpatawad. Sa pagmamahal na lang, sumasablay ka tawad. Magmamahal ka na lang, hindi mo pa magawa ng tama. Kasi kung gaano masakit yung naramdaman mo, gusto mo may degree din ng pag-a-apologize niya sa'yo. Nagbibilang pa rin tayo ng mali. At hanggat nagbibilang tayo ng pagkakamali ng isang tao, hindi tayo nagmamahal. Ang pagkakamali hindi binibilang. Sabi sa Bible, love keeps no records of wrong. Pero ikaw nakalista lahat. Ito, atraso ko sa akin. Ginawa niya to noong January 21, gano'n. Nakalista. Hanggat nililista mo sa isipan mo yung pagkakamali na ginawa niya kung paano kanya nasaktan, hindi ka nagmamahal. Are you with me? Amen? Malakas na palakpak mo para kay Lord. So, yun. Dahil hindi ka pa rin nagpapatawad, hindi ka pa rin nagmamahal. At kung nahihirapan tayong magpatawad, mas dapat tayong magpatawad. Bakit? Ito lang naman kasi yung cause. Sinisira ng unforgiveness yung relasyon mo sa mga tao. Binibigyan ka ng bigat ng unforgiveness. Paulit-ulit kang sinasaktan ng unforgiveness. Hindi ka makapag-move forward dahil may unforgiveness. Hindi ka maging masaya, wala kang kapayapaan dahil may unforgiveness. At hindi ka makapagmahal ng lubusan dahil may unforgiveness. Ite-treasure mo pa rin ba? Ite-treasure mo pa rin ba yung sakit? Ite-treasure mo pa rin ba yung galit? Yung bitterness? Hindi ka pa rin ba magpapatawad kung mas marami siyang kinukuha sa iyo? Hindi mo deserve yan. Because the Lord loves you. The Lord wants to set us free. Gusto ni Lord maghihilom tayo. Gusto ni Lord yung may kapayapaan tayo. Gusto ni Lord yung may kagalakan tayo. Pero paano mangyayari yun kung ikaw mismo ayaw mo? Paano magagaling kung ikaw mismo nilalayuan mo yung pagpapatawad? Ikaw mismo ayaw mo magpatawad. Paano ka magiging okay? Paano ka makakapag-move on? Gusto mo lang yung benefits. Pero ayaw mo yung process. Ayaw mo pa rin ba magpatawad? Ang tunay na nagmamahal nagpapatawad. At kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagmamahal. Next slide. Sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Basahin nga natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Love covers a multitude of sins. Hindi sinabing sin, singular. Pero dito, hindi lang naging plural yung kasalanan, pero may multitudes pa. Ganon karami. Kaya nung tinanong ni Peter si Lord, di ba? Lord, ilang beses ba ako dapat magpatawad? 7 times ba? Ano to? Once a day? 7 times lang. Isa ngayong araw, isa next, isa sa susunod na araw. 7 times ba ako dapat magpatawad, Lord? Ano sinabi ni Jesus? Hindi 7 times, pero 77 times. At hindi natin binibilang yun. Pang ano na to, pang 76 na to. Pag meron pang gumawa sa akin ng isang kasalanan, last niya na yun, hindi na ako magpapatawad. Hindi binibilang yun. If you know how to properly love, you
forgiving. Magpatawad ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Sa pagpapatawad, isang bagay na ay sige, kuwento na lang ulit ako. Ang dami nangyari sa buhay ko, di ba? Kayo din, next time, pag nabigyan ng chance na marinig yung mga testimony mo, di ba? Alam ko, lahat tayo, mayroong magandang testimony. So there was a time na nasaktan ako ng isang tao. Kasi sensitive akong tao. So very faithful ako sa mga maliliit na bagay. So, nasaktan niya ako. Pero ako din, nasaktan ko din siya. Tapos kung paano namin nasaktan ng isa't isa, sa pamamagitan lang ng salita. So, ang sakit-sakit. So, nagpe-pray ako nun kay Lord. Kasi ilang beses nang nangyari sa aming dalawa yun. Ang sasaktan namin ng isa't isa. There was a time na tinanong ko si Lord na, Lord, ako lang ba yung nagmamahal? Bakit ako lang lagi yung humihingi ng sorry? Ako lang lagi yung nag-a-apologize. Siya hindi siya nag-a-apologize sa akin, nasaktan niya rin naman ako. Sino dito yung naghihintay pa ng apology? Siyempre, nasaktan eh. Gusto natin ma-receive yung apology. Kasi, sa tingin natin, deserve natin yun. Deserve ko yun, yung mag-apologize siya. Kasi nasaktan ako. Ako nga nag-apologize eh. Pero hindi siya nag-apologize talaga sa akin. Ilang beses kami nag-away, pero kahit isang beses, hindi siya nag-sorry. So, nung una, nagsasorry pa ako sa kanya pag nasasaktan ko siya, hanggang sa tumagal, ayoko na rin mag-sorry. Hindi naman siya nagsasorry eh. Pero, dapat alam natin na pagdating sa pagpapatawad, hindi na natin hinihintay ang apology. Huwag mo nang hintayin na humingi ng sorry sa iyo yung isang taong nakasakit sa iyo. Magpatawad ka na lang. Kasi kung hihintayin natin yan, hindi natin alam kung ilang taon. Hindi rin natin alam kung alam ba niya masaktan ka. Baka naman hindi niyo alam na nasaktan ka, tapos naghihintay ka ng apology. Minsan kasi may mga ganong tao na hindi niya naman alam na nasaktan ka. Pero nasaktan ka. So, the more you forgive, the more that you love. Yun yung answer sa akin ni Lord when nagpe-pray ako. So, kung sino yung mas nagpapatawad, siya yung mas nagmamahal. That's why I realized na kahit hindi ako makareceive ng apology sa taong yun, mas gusto ko yung ako yung mas nagmamahal. Mas may kapayapaan pag marunong kang magmamahal. Amen? Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord. Next, the importance of forgiveness. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Gano'n ka-importante ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad na ibibigay mo sa isang tao ay ang siyang pagpapatawad na ibibigay ng Diyos sa iyo. The measure that you use will be used to measure sa iyo. So, paano ka nagpatawad? Kung paano ka magpatawad, ganun din yung gusto mong kapatawaran ng mananap. Kaya kung hindi bukas sa puso yung pagpapatawad na ibinigay natin, mag-repent na tayo kay Lord. Hindi rin bukas sa puso yung binigay ni Lord. Ano yun? Pag ganon, the Lord is a forgiving Father. The Lord wants to forgive us. Kaya nga, binaba niya yung standard ng forgiveness eh. For as long as magpapatawad ka, papatawarin ka din. Grabe, pwede pala yun. Basta pagpapatawad mo, magpapatawad ka din. Ang importansya ng pagpapatawad ay kung paano mo ginawa yun sa isang tao, ganun
sa verse diba, what you sow is what you reap. Sa unang topic sa akin. Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Paano ka nagtanim? Baka bitterness na lang yung lahat ng tinatanim mo. Baka puro unforgiveness lahat ng tinatanim mo. But right now, ang itanim natin, pagpapatawad, para ang anihin natin, pagpapatawad. Amen? And once again, sabi nga ni David Tika, ito na pakinggan ko. Sabi ni David Tika, don't wait for the perfect apology. Instead, choose to be a perfect forgiver. Huwag mo nang hintayin na mag-apologize sa'yo bago ka magpatawad. Kasi ikaw lang din naman yung nasasaktan. Hello? Ikaw lang din nasasaktan. Ikaw na nga yung sinaktan niya, pinahirapan mo palalo yung sarili mo kasi hindi ka nagpatawad. Ikaw yung nasaktan niya ng isang beses, pero paulit-ulit mo sinasaktan yung sarili mo kasi hindi ka nagpatawad. Walang treasure sa unforgiveness. Walang halaga ang hindi pagpapatawad. Lalong walang halaga ang galit, ang poot. Wala yung halaga. Pero inaalis mo yung mga mahahalaga sa buhay. So don't wait for the perfect apology. But be a perfect forgiver. Amen? Amen! Sa main verse natin, sabi sa Matthew, next pa. Magtatapos na po ako, pero gusto kong ikwento sa inyo. Yung binasa nating verse kanina, sabi doon, mayroong isang hari na, asan na, nagtanong, asan na yung mga nangungutang sa akin? Ayusin na natin, settle na natin yung accounts nyo, magbayad pa kayo ng utang nyo. May dumating ng isang servant na mayroong utang. At malaki yung utang niya. So, ang ginawa niya, hindi niya kayang bayaran. Kasi nga masyadong malaki. Ang ginawa ng servant, nagmakaawa. Nagmakaawa siya para hindi na siya pagbayaran ng utang niya. Kasi nga, dahil may utang siya, hindi siya makabayad. Anong sinabi ng hari? Ibenta niya na yung mga alipin na yan. Kasi hindi magbayad ng utang eh. Ayoko niyan, sabi dito. Wait lang. Sabi sa verse 25, dahil siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbigay siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. So, kasi nga hindi kayang bayaran ng servant. Nagmakaawa yung servant, lumuhod, para bigyan siya ng isang chance. Isang chance lang. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, mababayaran ko yan naman. So, binigyan siya ng hari ng isang chance. Kasi yung hari maawain. Naawa siya sa servant, sige, bibigyan ka ng isang chance. Pinakawalan. Nung pinakawalan siya ng hari, inalis lahat ng pagkakautang niya. So, wala na siyang kailangang bayaran. Bakit? Pinatawad siya. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos nun, paglabas niya, nakita ng servant, yung kapwa niya servant, na may utang sa kanya, na maliit na halaga. Sabi nung servant number 1, yung pinatawad. Sabi niya servant number 1, bayaran mo yung utang mo sa akin. Tapos sinasaktan niya physically. Sabi dito, chinok niya eh. Sinakal niya eh. So, bayaran mo yung pagkakautang mo sa akin. Ang ginawa ng servant number 2, katulad ng ginawa niya. Sabi niya, makaawa na bigyan mo pa ako ng isang chance para mabayaran yung utang mo yan. Kaya lang yung servant number 1, sabi niya, hindi, walang chance. Ang ginawa niya, pinakulong. Siya na pinatawad sa napakalaking halaga ng pagkakautang niya, siya itong hindi marunong magpatawad sa maliit na halaga. Pinakulong niya yung si servant number 2. Nalaman ng hari yung nangyari. Anong ginawa ng hari? Dalhin niyo sa akin yung si servant na yan. Ikaw ng confrontation. Sabi ng hari. Di ba pinatawad kita sa pagkakasala mo?
Binura ko lahat ng pagkakautang mo. Nahabot ako sa'yo. Pero ikaw hindi mo yung magawa sa nagkakautang sa'yo. Ang ginawa ng hari, pinatapon niya rin sa bilangguan. Sabi dito sa verse, pwede bang paki-flash yung last verse? Hindi, dun sa main verse. Wait lang. Sabi dito sa Matthew, chapter 18, verse 33. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured. Hindi ka nagpatawad Sige, doon ka sa bilangguan. Ma-imprison ka, makulong ka, ma-tortured ka. Until he should pay back all he owed. Sabi sa verse 35, this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Ganyan tayo. Grabe parable ni Jesus. Hindi ka nagpatawad, you are handed over to the jailers. Hindi tayo nagpatawad, nakakulong tayo. Just like this servant, kinulong tayo ng hindi pagpapatawad. Hindi lang tayo kinulong ng hindi pagpapatawad, pero tinutortured pa tayo araw-araw. That is unforgiveness. That's the result of unforgiveness. Kaya ngayong hapon, palayain natin yung sarili natin. Kahit gusto kang palayain ni Jesus, kahit gusto kang pagalingin ni Lord, kailangan gawin mo yung first step. Willing si Lord. Kailangan mo rin maging willing. Willing siyang pagalingin ng puso mo. Pero dapat willing kang magpatawad. There is no healing without forgiveness. There is no deliverance without forgiveness. So, for the healing to flow, we need to forgive. May healing, may restoration, merong joy, merong freedom. If we want all these things, forgive. Sometimes, all that's left to do is to forgive. Okay na lahat, magpapatawad ka na. Sino dito yung willing magpatawad? Amen. Lahat mo tayo ay tumayo. Right now, kung willing kang magpatawad, i-deal natin isa-isa. Bakit ba ako nasaktan? Bakit ba? Saan ba nagsimula yung galit na to sa puso ko? Bakit hindi ako makapagpatawad? Who is the person that hurts you the most? What was the reason of that pain? Sino yung nanakit sa'yo? Ano yung ginawa sa'yo? You need to surrender it all to God. Isuko natin sa Diyos lahat. Walang kagalingan. Kung walang pag-amin na Lord, nasaktan ako. Acknowledge your pain. Tao kang hindi robot. Normal masaktan. Pero i-deal natin yung pain na yan para hindi ka makapanakit ng iba. I-deal natin yung pain na yan para hindi mag-result sa galit. I-deal natin yung pain na yan para hindi ka naka-change sa past. Para makapag-move forward ka na. Kailangan natin magpatawad. Sa oras na to, pwede bang limupo tayo at ibigay natin ang mga mata natin? Right now, I want you to acknowledge if you are hurt, then you are hurt. If
you are hurt and you need healing. Kung sino man yung nakapaligid sa'yo na hindi mo mapatawad, now is the time to let them go. Now is the time for healing to flow. Ito na yung oras para patawarin mo siya. So right now, isipin mo mabuti, sino ka ba? Na hindi mo mapatawad? Sino ka ba? Yung kailangan kong patawarin. Sino-sino yung mga taong nakasakit sa akin na hindi ko makalimutan, na hindi ako makapag-move forward, na hindi ko kaya makita, hindi ko kaya makasama. Sino yung tao na yun na kailangan kong patawarin ngayon? Acknowledge your pain, acknowledge your hurt. Surrender everything to the Lord. Magpatawad ka na. Oras na para palayain mo yung sarili mo. It's time for healing. Hallelujah, Jesus. May we all lift up our hands to the Lord. Alam mo ba na ang pagtaas na kamay ng lamang pagsuko? Amen. Sa mga oras na ito, pag mo tingnan yung katabi mo, I tell you, hindi ka lalaya. Hindi ka magbabago. Kapag lagi ka nakatingin sa ibang tao, look at yourself. Ano yung katayuan mo? Lord, isipin mo nga kung nakasakit ka ng ibang tao o hindi. Come on, just close your eyes. Pwede ba tayong mag-make distance? Yung hindi mo matatamaan yung katabi mo, yung isang parang sideward, gano'n. Or mag-move in front, salit-salit. Sige. Salit-salit. Move yung ano. Ayan. Salit-salit, move in front. Ayan. Hallelujah. Gusto ko maging malaya ka, wala kang tatamaan, wala kang iintindihin. Sa mga oras na ito, just close your eyes. Huwag mo itipigat ang mata mo. Kasi hindi mo makikita, hindi mo mararanasan, at hindi ipapakita sa iyo ni Lord. You will not realize that you need to be forgiven. And you need to forgive. Maraming tao, sugatan. Mula pagkabata, hanggang ngayon, nasasaktan. At this very moment, we welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede ba sa mga oras na ito, sumunod kayo sa panalangin. Just close your eyes. At sumunod kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Alam mo po ang aking mga pinagdaanan. Alam mo po ang aking mga karanasan. At kung meron ka pang nakikita, Panginoon, na mga kabigatan sa aking puso, isinusuko ko po ito sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, buksan mo po ang aking puso. Ikaw ang manahan. Palitan mo ang lahat ng galit, lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob, lahat ng kabigatan sa aking puso, at palitan mo ng pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, malaya ka po kumilos sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at
each and every one of them right now. Now, go. In Jesus' name. In Jesus' name. More of your presence, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Moving on now. Jesus, you are Lord. Oh, my soul, oh, soul.
na marunong magkumbaba. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na marunong sumunod sa iyo. Higit sa lahat, Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nauuhaw sa iyong dakilang pangalan, Lord God. Na nauuhaw sa iyong presensya, Lord God. Hallelujah. For this is our desire. Come on. Can we sing this song to the Lord? Hallelujah. This is my desire. Come on, sing it with all your heart right now. To all. Make it a personal prayer to the Lord. Awitin mo yan sa Panginoon. Sa Lord lang, huwag kang tumingin sa katabi mo. Come on. The Lord is here. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Just worship the Lord. Gusto mo siya maranasan. Come on, just worship Him. Hallelujah. All that is within me. Yes, Lord, I give you praise. I give you praise. All right, Lord. Yes, Lord. It's in you, God. Hallelujah. Come on. Lift up both of your hands. Isuko namin sa Panginoon. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment, oh, every moment